Genesis Siyam, ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Una, binasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Pangalawa, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Pangatlo, makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim, makakain. Pang-apat, pero huwag ninyong kakainin ang hayop na amang matay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Pang-lima, sisingilin ko ang sinumang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa kanyang kapwa. Pang-anim, ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa, sapagat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Pang-pito, ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Walo, sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya. Pang-siyam, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala nang baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. Pang-sampu, at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa taas nita, pati sa bawat ganid sa lupa. Ika-11, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Pang-12, at sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop, at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. 13, ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Pang-14, sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, ika-15, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko nalilipuling. Muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Ika-16, tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Ika-17, kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ang mga anak ni Noe, 18. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sina Shem, Ham at Japhet. Namisen, silang tatlo ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mundo. 20. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. 21. Isang araw uminom siya ng alak na mula sa subas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa kasumas ng pasyente. 22. Ngayon, si Ham na ama ni Canaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama, kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. 23. Kumuha sina Shem at Japhet ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. 24. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing, na nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya. 25. Sinabi niya, sumpain ka Kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. 26. At sinabi rin niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Canaan. 27. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem, at naway maging alipin din ni Japhet si Canaan. 28. Nabuhay pa si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. 29. Namatay siya sa edad na 950.